Panginoong Hesukristo na meron po tayong pag-asa pagkatapos po ng buhay na ito. Kapagkat nagkasala po tayo sa Panginoon at ang kabayaran po ng pagkakasala ay kamatayan. Tandaan niyo po yan, kapag hindi po tayo magsisi sa ating mga kasalanan, ang kaluluwa po natin ay mapapahamak po sa impyerno. Totoo po yan. Pero meron na pong magandang balita. Dahil hanggat buhay pa po tayo, may pag-asa pa po tayong manumbalik sa Panginoong Hesukristo. Amen. Habang buhay pa po tayo, may pag-asa pa po tayong magsisi sa ating mga kasalanan. Dahil ang kasalanan po ang naghihiwalay sa atin sa Panginoong Hesukristo. Huwag po Amen. kayong maniwala na pagkatapos niyo po mamatay, pagkatapos po ng buhay na ito ay diretso po kayo sa langit. Hindi po totoo yan. Hanggat hindi po kayo nagsisisi sa inyong mga kasalanan, hindi po kayo makakapasok sa langit. Yan lang po ang sabi ng Biblia. Wala pong tao, wala pong presidente ang makakatulong po sa inyo. Tanging ang Panginoong Hesukristo lamang po ang pag-asa ng Pilipinas. Hindi po yan sa presidente, hindi po yan sa senador, hindi po yan sa mayor. Wala na pong pag-asa ang Pilipinas kapag hindi po sila manumbalik sa Panginoong Hesukristo. Tandaan niyo po yan mga kaibigan. Nandito po kami para po ipahayag ang magandang balita na namatay po ang Panginoong Hesukristo sa krus ng Kalbaryo para po tubusin ang ating mga kasalanan. Amen. Libre po yan. Kailangan lang po natin tanggapin. Pero nagsisimula po yan kapag tayo po ay magsisi sa ating mga kasalanan. Hindi po tayo pwede na tuwing linggo lang pupunta po sa simbahan at pareho lang rin po ang pamumuhay natin ng puno ng kasalanan. Yes, Lord. Wala pong kasalanan na papasok po sa langit. Yun po ang sinasabi po namin dito, ang katotohanan po ng Biblia. Dahil seryoso po na may impyerno mga kaibigan, hindi po ito biro. Lahat po ng walang Jesus sa kanilang buhay, lahat po ng mga hindi nagsisi sa kanilang mga kasalanan ay mapapahamak po sa impyerno. Tandaan niyo po yan mga kaibigan. Meron na pong magandang balita ang Panginoong Hesukristo sa atin. Habang buhay pa po tayo, may pag-asa pa po tayo manumbalik sa Panginoon. Pero dapat po muna tayo magsisi sa ating mga kasalanan. Dapat po natin talikuran ang ating mga kasalanan. Wala pong papasok sa langit na may isang kasalanan. Wala po yan. Mataas po ang standards ng heaven. Heaven is totally holy. Banal po ang langit. Banal po ang Diyos natin. Banal po ang Diyos natin. Tandaan niyo po yan. Kung namumuhay po kayo sa kasalanan, hindi po kayo makakapasok sa langit. Kailangan niyo po muna magsisi sa inyong mga kasalanan. Repent of your sins. Yan po ang message po ng Bible. Repentance. Repentance po ang mensahe po ng Panginoong Hesukristo. Repentance po muna. Hindi po tayo makakapasok sa langit kung hindi po tayo magsisisi sa ating mga kasalanan. Amen. Ngayon may pag-asa po tayo mga kaibigan. Dahil namatay na po ang Panginoong Hesukristo sa krus ng Kalbaryo. Libre po yan, libre. Pero nagsisimula po yan sa inyo. Wala pong magdadala sa inyo sa langit kundi ang inyong sarili. May responsibility po ang isang tao dahil binayaran po ng Panginoong Hesukristo ang mga kasalanan natin. Ibig sabihin po, dapat po ang Pilipinas manumbalik po sa Panginoong Hesukristo. Amen. Amen. Sa Panginoong Hesukristo lamang, hindi po sa presidente, hindi po sa senador, Amen. hindi po sa mayor. Dahil ang Panginoong Hesukristo lamang po ang pag-asa ng Pilipinas. Amen. Habang Yes. nasa kasalanan po ang Pilipinas, hindi po tayo makakapasok sa langit. Dapat po magsisi po tayo sa ating mga kasalanan. Repentance po, repentance at kabanalan. Dapat po, kung sinasabi niyo po kayong mga Diyos, dapat yung pamumuhay niyo po nagbago. Kung sinasabi niyo po ako mga Diyos, pero kung namumuhay pa rin kayo sa kasalanan, tanungin niyo po ang sarili niyo kung mga Diyos ba talaga kayo. Kasi pwede po kayong pumunta sa simbahan araw-araw,
po sa simbahan, wala po sa Amen. tao, Panginoong Jesucristo na tumubos po sa ating mga kasalanan. Tandaan niyo po yan, wala po kaming dalang religion, wala Amen. po kaming dalang sobre, hindi po kami nangihingi ng pera, wala po kaming dala. Ang dala lang po namin ang mensahe po ng Panginoong Jesucristo na dapat Amen. po tayo magsisi sa ating mga kasalanan habang buhay pa po tayo. Kaya po ang buhay nyo kapag hindi po kayo manumbalik sa Panginoong Jesucristo. Totoo po yan. Kung hindi po kayo naglilingkod sa Panginoon, sayang po ang buhay nyo. Dahil may kaparusahan po, lahat po ng mamamatay may hahatulan po. Totoo po yan. Wala pong halong biro, kaya po kami nandito para po ipahayag ang magandang balita. Dahil may pag-asa na po eh. Amen. May pag-asa na po sa Panginoong Jesucristo. Pero it requires humility. It requires a humble heart to come back to the Lord Jesus. Hindi po natin kayang iligtas ang ating sarili. Wala pong iba magliligtas sa atin kundi ang Panginoong Jesucristo lamang. Tandaan niyo po yan, Pilipinas. Kasi babalik po ang Panginoong Jesucristo. Babalik po siya. Pero dapat po muna tayo magsisi sa ating mga kasalanan. Wala pong papasok sa langit na may kasalanan. Kapag hindi po tayo nagsisi sa ating mga kasalanan, tayo po ay may papahamak. Amen. Habang buhay pa po tayo, wag po tayo magpakakumpiyansa. Hindi lang po tayo nabubuhay sa pera, hindi lang po tayo nabubuhay sa tinapay, Mhm. nabubuhay po tayo sa salita na nagmumula sa bibig ng Diyos. Amen. Kahit po ang isang milyonaryo, kapag wala po siyang Jesus sa kanyang buhay, hindi po siya makakapasok sa langit. Tandaan niyo po yan. Kaya habang buhay pa po tayo, magsisi na po tayo sa mga kasalanan. Baguhin na po natin ang ating buhay. Kung sinasabi po natin tayong maka-Diyos, dapat po magre-reflect po yan sa buhay natin. Kung tayo po nagdadasal sa Diyos, habang nabubuhay po tayo sa kasalanan, hindi po pwede yun. Ibig sabihin po, wala pong nagbago sa inyo. Mga kaibigan, today is the day of salvation, sabi po sa Bible. Amen. Today, there is hope in the Lord Jesus Christ alone. Ang Panginoong Jesucristo lamang ang magliligtas po sa atin. Pero dapat magsisi po muna tayo sa ating mga kasalanan. Pagsisisi po sa ating mga kasalanan at talikuran ang ating mga kasalanan. Dahil ang langit po ay banal. Ang Diyos po natin ay banal. Ayaw po niya ng kasalanan. Yun po ang naghihiwalay sa atin, sa Panginoong Jesucristo. Ang ating mga kasalanan of our own rebellion. Wala pong magliligtas sa atin kundi ang Panginoong Jesucristo lamang. Mga kaibigan, huwag na po natin antayin yung araw na bumalik po ang Panginoong Jesucristo. Amen. Dahil ang pagbabalik po ng Panginoong Jesucristo, ang tanging mga nagsisi lamang sa mga kasalanan nila, yun lang po ang kukunin ng Panginoong Jesucristo. Mga kaibigan, sayang po ang buhay natin kung hindi po tayo naglilingkod sa Diyos. Wala pong saysay sa katunayan, wala pong saysay ang buhay natin kung hindi po tayo naglilingkod sa Diyos. Kasi kung hindi po tayo naglilingkod sa Diyos, nabubuhay po tayo sa kasalanan. Ibig sabihin po niyan, ang katapusan po niyan ay impyerno, ay kamatayan habang nabubuhay po kayo sa kasalanan. Huwag na po kayong magpakakumpiyansa. Mahirap po ang buhay, alam ko po yun. Hindi po madali ang buhay. Pero may ipinangako na po ang Panginoong Jesucristo sa langit po na hindi na po tayo mamamatay. Hindi na po tayo mamomroblema sa pera. Wala na po tayong poproblemahin sa langit. Pero dapat po muna tayo magsisi sa ating mga kasalanan. Yun lang po hinihingi ng Panginoon. Magsisi po tayo sa ating mga kasalanan at manumbalik po tayo sa Panginoong Amen. Jesucristo. Lumuhod na po tayo. Lumuhod na po tayo at magdasal po tayo na patawarin po tayo ng Panginoong Jesucristo. Sayang po ang buhay natin kasi meron pong parusa. Kapag namatay na po si Jesus,
sa krus ng Kalbaryo, may consequence po yan sa buhay ng mga tao. Hindi po pwede na namatay na po ang isang tao ang tumubos na po sa inyong mga kasalanan, sa ating mga kasalanan, at nagpapatuloy po tayo sa ating mga kasalanan. Hindi po pwede yun. Dahil ang kabayaran po ng kasalanan ay kamatayan. Pero tinubos na po tayo ng Panginoong Jesucristo. Hindi na po natin kailangan mapunta sa impyerno kasi namatay na po ang Panginoong Jesucristo. Ang tanging nagdadala lang po sa impyerno ay ang inyong sarili. Tandaan niyo po yan. Kaya po napupunta ang tao sa impyerno dahil ayaw po nila magsisi sa kanilang mga kasalanan. Amen. Mismo ang tao, mismo ang nagpupunta, ang nagdadala po sa kanya, at sa sarili niya, sa impyerno. Hindi po ang Diyos. Kasi tinubos na po ng Panginoong Jesucristo ang lahat po ng mga ating kasalanan. Pero kung hindi po tayo magsisisi sa ating mga kasalanan, hindi po tayo maliligtas, mga kaibigan. Huwag po tayo magpakakumpiyansa dahil hindi po, wala pong kasiguraduhan ang buhay na ito. Kanina lang po, may naaksidente po sa EDSA. Naaksidente po yung tao na yon. Hindi ko po alam kung yun ay maka-Diyos o hindi. Pero alam naman po natin, pag may namatay po na isang tao na walang Jesus sa kanyang buhay, ay mapapahamak po ang kanyang kaluluwa. Amen. Mga kaibigan, kaya po magandang balita kasi may pag-asa po tayo pagkatapos ng buhay na ito. Sandali lang po itong buhay na to. Hindi na po tayo umaabot ng 100. Wala pong taong ngayon, bihira na lang po ang tao umaabot po sa 100. Kadalasan po, mga around 60 po, namamatay na po ang tao dahil sa mga iba't ibang sakit. So wala pong kasiguraduhan ng buhay na ito. Tandaan niyo po yan, huwag po kayong magpakakumpiyansa. Amen. Wala pong kasiguraduhan sa buhay na ito. Pwede po tayo maaksidente, pwede po ano po pong mangyari sa atin. Wala pong kasiguraduhan. Kaya dapat po tayong manumbalik sa Panginoong Jesucristo habang may buhay pa tayo. Dahil ang Panginoong Jesucristo lamang ang magliligtas po sa atin. Amen. Wala pong relihiyon, wala pong simbahan, wala pong presidente, tanging Panginoong Jesucristo lamang po ang magliligtas po sa atin. Jesus Amen. Christ is our only Lord and Savior. Jesus Christ is the way, the truth, and the life. Ang tanging Amen. daan po sa langit ay ang Panginoong Jesucristo. Hindi po yan sa simbahan, hindi po yan sa relihiyon. Magsisimula po yan kung tayo po ay magsisisi sa ating mga kasalanan at tatalikuran po natin ang kasalanan. Mga kaibigan, manumbalik na po tayo sa ating Panginoong Jesucristo habang buhay pa tayo. Malapit na po bumalik ang Panginoong Jesucristo. Nakikita na po natin yan sa mga nangyayari po sa mundo natin. 2,000 years pa po yun nung nakasulat pa po sa Bible. There shall be wars and rumors of wars. Meron na pong mga gera, mga lindol, kung ano-ano pa pong nangyayari sa buhay na ito. Huwag po tayong magpakakumpiyansa dahil sabi po sa Bible, babalik po ang Panginoong Jesucristo sa araw na hindi po natin ina-expect. Sa araw na hindi po natin inaasahan, babalik po ang Panginoong Jesucristo. Kaya ngayon na po dapat tayo manumbalik sa Panginoong Jesucristo. Hindi na po dapat tayong magpakakumpiyansa. Amen. Wala po tayo dito kung wala po ang Diyos. Amen. Dapat po, nabubuhay lang po tayo, tanging sa Diyos lamang. Sayang po ang buhay natin, mga kaibigan. Sayang po. Manumbalik na po tayo sa Panginoon. Ang Panginoong Jesucristo lamang po ang magliligtas sa atin. Amen. Hindi po biro ang impyerno. Ang impyerno po habang buhay. Hindi po yan biro. Kaya habang buhay pa po tayo, manumbalik na po tayo sa Panginoong Jesucristo, mga kaibigan. Yan po ang magandang balita ng Panginoong Jesucristo. Na may pag-asa po tayo pagkatapos sa buhay na ito kung tayo po manunumbalik sa Kanya.
ang magandang balita na may nagbayad na po sa ating mga kasalanan. Yun po ang pag-asa ng Pilipinas. Amen. Ang Si Panginoong Jesus. Jesucristo lamang ang pag-asa po ng Amen. buong mundo. Amen. Tandaan niyo po yan mga kaibigan. God bless po at sana po pinakinggan niyo po itong mensahe na to dahil importante po ito. Importante po itong mensahe na to. Amen. Kapag wala po tayong Jesus sa ating buhay, mapapahamak po tayo. Amen. Salamat po. Magandang gabi.